Napag-usapan na natin ang excitement ng pagpasok sa isang relasyon at pagbuo ng buhay na magkasama. Pero paano naman kapag nasubok na ng panahon ng pag-ibig? Yun nga. Diba? At possible pa bang muling buksan ang puso pagkatapos ng pagkawala? Nako, at gaano pa rin ba katamis ang pagsasama ng mag-asawang ito na ilang dekada na ang kwenta? Alamin natin ang mga kwentong yan. Kaya naman kilalanan natin ang ating mga bagong bisita dito sa ating tahanan. Yes! Eto na nga, nasabi kanina na wala ibang kwenta, di ba? 33 years na silang kasal. Yan. Sila ay sina Sir David at Ma'am Deli. Yan. 3 years. Fiesta. Patunay na ang matibay ng pagsasama ay nabubuo sa paglipas ng panahon. Yan. Sir David ay nagtrabaho sa banking industry sa loob ng 32 years bago mag-retire. Si Ma'am Deli naman ay naging OFW. Nagtrabaho bilang legal staff, kasama nilang ipinagdiwang ang bawat milestone ng kanilang 4 na anak na ngayon ay pawang mga college graduate at may kanya-kanya ng profesyon. Ayan. Good morning po, Sir David. Ma'am Peli. Good morning po. Welcome po. Ayan. Ito naman 4 years na siyang widow. Oh, Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na ang love story niya. Open pa rin siya magmahal at gusto pa rin niyang mag-asawa ulit kapag dumating ang tamang tao. Mga kaibigan, kilalanin natin ang ating next guest. Please welcome Ms. Mary Christine Corpus Villamor. Oh, yan. Good morning. Ay, ang ganda. And of course, nandito pa rin si Miss Frances. Ayan. Ayan. Okay. 33 years, di po ba? Kapag binalikan nyo ang journey nyo bilang mag-asawa, ano ang unang eksenang pumapasok sa isip po ninyo? Pagka po yung 33 years, ang pumasok agad po sa isip is yung time na nagpakasal kami, yung time na nag-prepare kami para sa yung excitement niya na gusto niya lang niyang magpakasal. Dati po kasi nasa OFW po ako. Nung time na yon, bali, bago po kami nag-asawa, naging 7 years po kasi kaming mag-boyfriend at saka girlfriend. So, kumbaga, since nag-abroad ako, and gusto na rin daw niya mag-asawa, so sige, papayag ako magpakasal, pero babalik pa rin ako ng abroad. Umuwi naman siya, then umuwi ako, nagpakasal. Yun po yun agad yung pumapasok pagka tinanong na about dyan sa 30 years, na 33 years of marriage life. Kapag may batang couple na lumalapit sa inyo at nagtatanong, paano ba tumatagal ang isang relasyon? Anong unang sasabihin niyo sa kanila? Kagaya po nung lagi kaming kinukuha sa asninang, ang lagi po naming sinasabi sa mga inaanak namin, just put the love and trust sa marriage. Pagka po kasi nandun yung trust, nandun yung love, so wala po siyang, kumbaga, wala kayong hindi pagkakasunduan kasi you trust him, he trust me. Lagi lang alalahanin yung mga tinuturo sa yung pagkinasal sila. Yun lang yung sinasabi namin na sundin nyo lang yung tinuro. Ganun Mapapabuti kasimple ang lang. pamilya ninyo. Yung love, every day, love him every day, every hour, every minute, every seconds of your life. Wow, ang sweet naman yan. Diba? Oo nga naman. Yan Pero ang- syempre, hindi lahat ng love story ay laging masaya. May mga kwento ding dumaraan sa matinding pagkawala. Pero kahit gano'n may mga pusong pinipiling bumangon, buksan ulit ang sarili at maniwala na hindi pa huli ang lahat para sa pag-ibig. Well, first of all, thank you sa pagiging open sa kwento nyo. Curious lang kami, no? Kailan nyo po unang naisip na baka may chance pa ulit para sa love? Christine. Sa akin po kasi sa simula, kumbaga yung mindset ko, hindi ko naisip na maiiwan ako. Kumbaga parang ganon. So parang nagulat din ako na pero pinanalangin ko po. Sabi ko sa Ama na bigyan mo po ako ng panahon, pagkakataon na mag-heal ako, na dumating ako dun sa punto ng acceptance. Kasi yung nangyari na yon, yung pagkawala ng aking napangasawa, is hindi ko siya kontrolado.
wala akong magagawa doon, kundi tanggapin siya ng maluwag sa puso ko. At bigyan ko ng pagkakataon yung puso ko na magmahal ulit, na maniwala na merong pag-ibig pa na nandyan, na nakalaan para sa akin.